Crisel, ano bang ginagawa natin dito sa kantin? Ang aga-aga pa, baka hanapin tayo ng teacher natin. Ano pa nga ba? Dedelayin siya tayo kay Aling Tess. Pag nanghingi tayo ng dagdag baon sa kanya, sigurado ako bibigyan tayo nun. Kaya halika na, mapit na tayo sa kanya. Ay, naku, Crisel, wag na. Hindi lang natin pinipilit si Aling Tess na bigyan tayo ng pera. Tinatakot pa natin siya. Baka makarma tayo sa ginagawa natin. Tindera lang si Aling Tess. Magkano lang bang kinikita niyo maghapon? Pwede ba, Abby? Huwag ka nga mainil dyan. Mamaya na natin pag-usapan yan, ha? Ayun, oh. Nakita ko na yung target natin. Halika na, lapitan na natin. Uy, ano ka ba? Oo na, sige na. Pero last na to, ha? Ayoko na kasi nagigilty na ako. Ang dami mo namang arte, Abby. Ikaw na nga ito nangangailangan ng pere. Halika na, akong bahala. Hi, Aling Tess. Nandito na kami para kunin yung baon namin. Kasi kung hindi ka magbibigay, alam mo na kung anong gagawin namin. Ay nako, wala pa kasi akong pera dito. Pero magbibigay naman ako sa inyo. Kaya sana wala kayong pagsabihan nung... Aling Tess naman eh. Mainilpin kami ni Abby. Kung hindi mo kami bibigyan ngayon at pababalik-balikin mo lang kami, naku, sorry ka na lang. Siguro mas mabuti pa kung sa principal office na kami dumiretso, no? At ipakita yung picture na... naku, wag, sandali lang. Mangungutang muna ako ha. Hintayin niyo ako dito. Crisel, walang pera si Aling Tess. Tingnan natin to. Ano ka ba, Abby, no? Tumigil ka nga dyan. Ang hina mo naman eh. Ayaw mo ba noon, may pang milk tea tayo nang hindi nababawasan yung baon natin? O diba? Galing-galing ko talaga, oh. Ayan. Eto na yung masarap na milk tea. Oh, Abby, eto na yung sa'yo. Kunwari ka pa. Favorite mo naman to eh. Ay, Crisel, paborito ko tong milk tea na to. Pero naaawa na ako kay Aling Tess. Alam mo ba, tuwing makikita niya tayo, umiiwas na siya. Mukhang takot na takot siya sa atin. Aba, dapat lang siyang matakot ano? At hindi tayo dapat na naaawa sa kanya. Siya nga yung dapat na maawa sa pamilya ni Mr. De La Santa. Yung mga kabit na katulad niya, naninira ng pamilya. Ew! Ay, kung concerned ka sa pamilya ni Mr. De La Santa, di sabihin na lang natin sa kanila na nahuli natin si Sir tsaka si Aling Tess na may ginagawang milagro at nakuhaan natin ng picture. Hindi yung para tayong bad girls na nambablockmail. Sus, ang tatanda na nila eh. Ang bababoy pa. Sobrang kahihiyan yun ano kapag nalaman ng lahat dito pa sa school nag-aanuhan. Tsaka biyuda naman si Aling Tess, tapos kabit pa rin siya. Dapat talagang mamroblema siya. Karma is real. Oo, Crisel, karma is real. Sana nga hindi tayo karmain sa panggigipit natin kay Aling Tess. Ano bang gagawin ko? Mamaya, yayayain na naman ako ni Crisel na puntahan si Aling Tess at humingi ng pera. Pang-anim na araw na namin ginagawa to. Wala na lang magawa si Aling Tess sa takot niyang isusumbong namin sila ni Mr. De La Santa sa principal. Oy! Ang lalim ng iniisip mo! Palaka ka talaga, Tyrone! Ano ka ba? Kainis ka naman eh! Uy, grabe ka sa akin, Abby, ha? Palaka talaga. Ba, gwapo namang palaka nito. Sus! Bakit ba sobra kaya yata magugulatin ngayon, ha? Nako! Alam ko na kung bakit. Bakit? Sige nga kung alam mo talaga. Dahil sa kakasunod mo sa kaibigan mo si Crisel. Alam ko namang dikit kayong dalawa eh. Pero bakit ba lagi ka na lang hindi makakontra sa kanya? May utang ka na naman ba sa babaeng yon? Oo. Alam mo naman na ang lolo Selo ko lang ang sumusuporta sa akin. Minsan pag wala pa siyang pera, hindi ako makahingi ng pambayad sa project. Buti nga lang nandyan si Crisel para tulungan ako. Kahit sa pangapi sa ibang tao, hindi mo pa rin siya kokontrahin at sasamahan mo pa rin siya? Well, kaibigan mo rin ako, Abby, ha? Pero pasensya ka na. Mahirap lang din ako kaya hindi kita matulungan sa mga kailangan mo. Pero nag-aalala ako sa iyo, eh. Siyempre, bilang kaibigan at kapitbahay. Okay lang, Tyrone. Salamat sa concern mo. Kaibigan ka talaga. At yung sinabi mo sa akin kahapon, totoo ba yun, ha? Oh, alin?
Yung iyak ng iyak si Aling Tess sa likod ng kantin. Oo, totoo yun. Ewan ko kung anong problema niya. Pero ang balita ko, may babaeng sumugod daw sa kanya sa may kantin kahapon. At nag-iskandalo. Ano? Totoo ba yan? May nag-iskandalo? Oo, totoo nga. Ay, Diyos ko. Di kaya tinutuwa ni Crisel ang banta niya na isusumbong na niya si Aling Tess? Abby, anong problema? Bakit namumutla ka yata at natigilan ka? Wala. Sige, sandali lang ha. Hanapin ko muna si Crisel at may tatanong ako sa kanya. Ay, ano ba to? Bakit hindi ko matawagan si Crisel? Kanina pa ako kinakabahan nung ibalita sa akin ni Tyrone na nagpakamatay daw si Aling Tess. Isip ko pa lang na may kinalaman kami ni Crisel sa pagpapatiwakal niya. Inuusig na ako ng konsensya ko. Si Crisel tumatawag. Buti naman. Hello? Crisel! Buti nag-callback ka. Ano, nabalitaan mo na ba? Totoo ba yung balita? Anong balita? Yung tungkol sa pagpapakamatay ni Aling Tess? Oo, alam ko na yun. Naku, isa siyang mahinang nilalang. Hindi lang sa tukso siya mahina, kundi sa paghawak din ng problema sa buhay, no? Kaya tama lang sa kanya yun. Crisel, ano ka ba? Walang tao ang deserve na magpakamatay. Nagpakamatay siya dahil stress na siya sa'yo. Sa akin! Patay na yung tao. Huwag mo na siyang i-blackmail. Abby, okay na yung kay Aling Tess. At least, tapos na yung pakikipagrelasyon na sa lalaking may asawa, no? Tsaka wala na rin siyang mabigay na pera sa atin, kaya wala na siyang silbi. Buti nga, hindi ko pa siya sinumbong sa principal eh. Sa asawa lang nakalaguyo niya. Ginawa mo talaga yun? Oo. Kaya pala nagpakamatay dahil sa sobrang kahihiyan. Ay, Crisel! Mabuti pa dumalaw tayo sa lamay ni Aling Tess bukas ng gabi. Hindi talaga ako patatahimikin ng konsensya ko dahil sa nangyari sa kanya. Hindi talaga! Crisel, mabuti naman at sumunod ka sa amin ni Tyrone dito sa burol ni Aling Tess. Kala ko di ka napupunta eh. Akala ko nga wala kang kasama eh. Eh, nandito naman pala si Tyrone na classmate / kapitbahay mong asungot. Kung alam ko lang na nandito yan, di na sana ako nagpunta. Sabihin mo, ayaw mo lang talagang pumunta dito dahil nga guilty ka. Sumbungera ka kasi. Anong sabi mo? Kutong lupang to ha. Hoy, ano ba? Huwag nga kayong mag-away dito. Igalang nyo naman ang burol ni Aling Tess. Buti na lang wala pang masyadong tao rito. Ayun ang anak nyo, may kausap. Hay naku, Abby. Hindi talaga pinupuntahan ng maraming tao ang burol ng mga makasalanan tsaka nakikiapid. Crisel, hinahan mo naman ang boses mo, nakakahiya. Ang mabuti pa, Abby, sumilip na tayo sa kabaong habang wala pang maraming tao dito. Mauuna na ako sumilip kay Aling Tess. I'm sure, kapag nakita niya ako, lalong hindi matatahimik yung kaluluwa niya. Mabuti nga sa kanya. Bad girl kasi siya eh. Lalapit na nga ako sa kabaong niya. Ano kayang itsura ni Aling Tess? Masilip nga. Ay, maaga mo namang sumuko, Aling Tess. Ayan, makahiga ka na dyan. Di pa nga tayo tapos maglaro eh. Ha? Nakadilat si Aling Tess sa loob ng kabaong. At mukhang galit na galit siya, tsaka... At naging bunga ang mukha niya. Crisel! Bakit? Ano nangyari? Bakit ka sumigaw? Abby, ayoko na nito. Aalis na ako. Ayoko na nito. Crisel! Bakit ka sumisigaw? Uy! Ano nangyayari sa'yo, Crisel? Abby, nakita ko. Kumilat si Aling Tess nung sumilip ako sa kabaong niya. Tapos naging bunga ang mukha niya. Nakakatakot siya, Abby. Ayoko na. Ayoko na makita laman ang kabaong niya. Uy, Abby, ano nangyari kay Crisel? Aba, hanggang ngayon hindi pa rin siya pumapasok ah. 3 araw na nakalipas mula nung dumalaw tayo sa lamay ni Aling Tess. Sobrang takot siya nung gabing yun. Ilang beses niyang sinabi na nakita niyang dumilat ang bangkay ni Aling Tess sa kabaong. Hindi natin alam kung totoo ba ang sinasabi niya. Pero bakit nga ba siya absent hanggang ngayon? Nagkasakit ba siya? Oo, may sakit siya.
Nakita ko sa simbahan si Tita Maricel, yung mami niya. Dadalawin ko sana sa bahay nila si Crisel. Pero sabi ng mami niya, wag na lang daw kasi may bulutong daw si Crisel. Baka mahawa daw ako. Baka nilagnat siya sa sobrang takot. Tapos nagkabulutong na rin. Ayan. Ang sama kasi ng ugali ni Crisel. Uy, wag ka nga ganyan sa kaibigan ko. Mabait naman yun. Mabait siguro. Kapag tulog. Abi. Pagbabayaran yung ginawa niyo sa akin. Pagbabayaran niyo. Aling Tess, paano ka napunta rito sa kwarto ko? Hindi niyo ako matatakasan. Kayong dalawa ni Crisel. Tulungan mo ako, Abby! Tulungan mo ako! Crisel? Boses ni Crisel ang naririnig ko. Crisel, nasan ka? Magpakita ka sa akin! Nandito ako, Abby! Nasa likuran mo ako! Ha? Crisel? Ikaw ba yan? Ako ito, Abby! Tulungan mo ako! Bakit may kadena ka sa legat? Hindi! Pati ako! Nakakadena rin! Ah! Hindi! Hindi niyo ako matatakasan. Pagbabayaran ng kasalanan niyo sa akin. Ayoko! Ayoko! Lola Selo! Tulong! Tumisig ka! Pinapakumbos na! Ame! Tumisig ka! Abi, okay ka na ba? Eto ang tubig. Uminom ka muna, ha? Okay na po ako, Lola Selo. Salamat po, ginising niyo ako agad. Sobrang sama ng panaginip ko. Nakita ko yung multo ni Aling Tess. Galit na galit siya. Nakakatakot ang itsura niya, Lolo. Ay, nako, huwag kang matakot. Panaginip lang yun. Nakita ko po, Lolo. Nakakadena ang leg ni Crisel. At pati na rin ako. Hawak ni Aling Tess sa mga kadena na parang ayaw niya kaming pakawalan. Pagbabayarin daw niya kami sa mga kasalanan namin sa kanya. Sige na, Abi. Huwag ka nang umiyak. Huwag kang matakot. Panaginip lang yun. At hindi naman magkakatotoo. Nag-aalala po ako para sa kaibigan ko si Crisel, Lolo. Ilang araw na kami hindi nagkikita. Wala na po akong balita sa kanya. Di sige ganito. Puntahan mo siya sa bahay nila at kumustahin. Sabihin mo sa nanay niya na gusto mong makita at makausap ang kaibigan mo. Sige po, Lolo Selo. Pupuntahan ko bukas si Crisel. Ay, Abi, ikaw pala. Bakit napasugod ka sa amin? Tita Maricel, kukumustahin ko lang po sana si Crisel. Matagal na kasi siyang hindi pumapasok. Kung may sakit pa po si Crisel, okay lang po kung mahawa ako. Gusto ko po sana siyang makita. Gusto nga sana kitang puntahan sa bahay niyo at kausapin. Mabuti narito ka na. Halika na, pumasok ka sa loob. Salamat po, tita. Halika, Abi. Maupo ka rito, ha? Ayan. Gusto ko sanang itanong sa'yo kung ano ba talaga nangyari. Alam mo kasi, wala naman talagang bulutong si Crisel. Yung mga araw na hindi mo siya nakikita, may kakaibang nangyayari sa kanya. Ano pong kakaibang nangyayari? Nahihirapan din akong ipaliwanag eh. Pero mukhang nawala sa katinoan ang pag-iisip ni Crisel. Parang may kung anong gumugulo sa isip niya. At parang may kinatatakutan siya. At ilang beses na siyang nagtangkang tapusin ang buhay niya. Nasaan po si Crisel? Gusto ko po siya makita at makausap. Halika, Abi. Nandun siya. Nakakulong sa kwarto niya. Mabutit inabutan mo siya. Dahil gusto ng asawa ko, sa Manila namin siya ipagamot. Naaawa ko kay Crisel, Abi. Nandito siya, Abi. Pasensya ka na. Ang pinto ng kwarto ni Crisel ay parang rehas na ngayon.
Ilang beses niya kasi kaming pinagtangka ang saktan eh. Pati ng sarili niya. Kaya wala ni isang gamit diyan sa kwarto niya. Ayun siya oh. Nakatingin na naman sa kawalan. Hindi kita papayagan. Aling Tess, mapupunta ka sa impyerno. At mag-isa ka lang doon. Hindi mo ako may sasama. Si Crisel po ba talaga yan? Halos hindi ko na siya makilala kahit ilang araw lang kaming hindi nagkita. Parang nasisiraan na po siya ng bait. Madungis siya at halatang hindi na nag-aasikaso ng sarili. Magulo ng buhok niya at halatang ginapitan lang ng basta-basta. Lapitan mo siya, Abby. Lalabas muna ako para makapag-usap kayo. Crisel, ako to, si Abby. Nakikilala mo ba ako? Ako yung kaibigan mo. Mag-usap tayo. Sabihin mo sa akin ang problema mo, makikinig ako. Abby? Abby, ikaw na. Please, pakawalan mo ako rito. Habang wala pa si Aling Tess, pinalikan niya ako, tsaka isusunod ka na niya. Ano? Pero patay na si Aling Tess, Crisel. Wala na siya. Hindi na niya tayo mababalikan. Maniwala ka sa akin. May sa demonyo ang babaeng yun. Nakita mo ba yung bungo sa kabaong niya? Bungo? Simbolo yun ng kamatayan. Nagpakamatay si Aling Tess para kunin niya ang kaluluwa natin at isama sa impyerno. Abby, nanghihiganti sa atin si Aling Tess. Galit na galit siya sa atin. Teka, naguguluhan ako. Wala akong nakitang bungo, Crisel. Naririnig mo ba yun, Abby? Paparating na si Aling Tess, oh. Nandiyan na siya. Baka kukunin niya ako. Ayoko na, Abby. Crisel, wala. Wala akong nakitang bungo. At wala akong naririnig na kahit ano ngayon. Bakit wala kang nakita, Abby? Ako lang ba ang pinahihirapan? Ako lang ba? Hindi ako papayag na ako lang! Isasama kita saan man ako pumunta! May kasalanan ka rin, Abby. Hindi mo ako matatakasan. Naintindihan mo? Aling Tess! Nasaan ka? Aray, Crisel! Bitihan mo ako! Nasasaktan ako! Bumabaon sa braso ko! Mahaba mong kuko! Aray ko! Aray! Kulang pang sakit na yan, Abby. Kulang pa. Sinira ni Crisel ang buhay ko. Kaya kukunin ko kayo. Sige, Crisel. Talakan mo ang kaibigan mo. Saktan mo ba? Habi, gabi na pero hindi ka pa rin natutulog. Ano bang iniisip mo? Hindi po ako makatulog, Lola Celo. Iniisip ko si Crisel at yung nangyayari sa kanya. Para siyang kinukula mo, parang isinumpa. O baka isinumpa nga kami ni Aling Tess kaya hanggang kamatayan niya, hindi niya kami pinatatahimik. Wala sa katinuan si Crisel, Lolo. Habi, paano mo nasabing isinumpa ni Tess ang kaibigan mo? May nasabi ba sa'yong kakaiba si Crisel? Opo, Lolo Celo. Nung nasa lamay kami ni Aling Tess, sabi ni Crisel dumilat ang mga mata ni Aling Tess nang tiningnan niya ito sa kabaong. Tapos, biglang naging bungo ang mukha nito. Pero hindi naman namin nakita yun ni Tyrone. Pero kanina narinig ko ang boses ni Aling Tess. Galit siya, Lolo. Bungo sa kabaong? Palatandaan yun ng kamatayan para sa nakakita sa bungo. Kamatayang hindi maiiwasan. Po, ibig bang sabihin, mamamatay si Crisel, Lolo? Ano pong dapat namin gawin? Lalo na parang nasakop na ng multo ni Aling Tess ang isipan ni Crisel. Kanina nga sinaktan niya ako. Mabuti na lang po tinulungan ako ni Tita Maricel para makawala sa mahigpit na hawak ni Crisel. Apo, mag-iingat ka kay Crisel, Abby. Abby, ano bang niluluto mo?
Gumagawa po ako ng leche flan, Lolo. Paborito ito ni Crisel. Tumawag si Tita Maricel kanina. Bigla raw naging maayos na ang kalagayan niya. Parang bumalik na siya sa dati niyang sarili at nakakausap na rin ng matino. Kaya pupuntahan ko po siya. Aba, magandang balita yan. Mabuti naman at maayos na ang sitwasyon ni Crisel. Abi! Abi! Nandiyan ka ba? Tao po! May tao ba rito? Si Tyrone yata yung tumatawag sa labas. Pupuntahan ko lang po muna, Lolo. O, Tyrone! Bakit nabasugod ka? Grabe ka naman makakatok. Sisirain mo yata yung pinto namin. Abi, nabalitaan mo na ba? Nabalitaan ng alin? Hoy, tinatakot mo ko. Ano bang balita yun? Si Crisel, Abi. Oh, Wala na si Crisel. Nagtatakbo siya sa kalsada na parang wala sa sarili. Tapos nasagasahan siya ng truck. ano? Kausap ko na si Tita Maricel. Ang sabi niya, okay ng pag-iisip ni Crisel. Bumalik na siya sa dati. Papalabas na sila sa ospital. Abi, akala nila okay na siya pero hindi pa pala eh. Wala na si Crisel, Abi. Wala na siya. Nakikiramay kami sa pagkawala ni Crisel. Ha? Tibayan mo lang ang loob mo, Maricel. Sobrang sakit na nangyari nito, Lolo Celo. Hindi ko alam kung makakayanan ko ito. Abi, lapitan natin ang kabaong ni Crisel. Tyrone, hindi ko yata kayang tingnan si Crisel na nasa loob ng kabaong. Hindi ko kaya. Naintindihan kita, Abi. Alam kong para mo na siyang kapatid, pero mas malulungkot siya pag nakikita ka niya nagkakaganyan ka. Abi, halika. Tingnan mo si Crisel. Mas payapa ng itsura niya ngayon. Tita Maricel, wala na talaga si Crisel. Iniwan niya tayo. Iniwan niya po tayo. Si Crisel! Nakadilat ang mga mata niya sa loob ng kabaon. Nakadilat siya. Buhay po siya. Ayan na. Naging tungo ang mukha ni Crisel. Naging tungo na siya. Abi, please. Huwag mong sabihin yan. Patay na si Crisel. Lalo lang tayo mahihirapan sa ginagawa mo. Abi, isusunod ba kita kay Crisel? Magkikita na tayo sa impyerno. Boses na yun! Boses ni Aling Tess yun! Sinabi niya na kukunin din niya ako tulad ng ginawa niya sa pagkuha kay Crisel. Abi! Sabi ko malma ka! Wala naman kami naririnig eh! Matagal nang patay si Aling Tess. Hindi na siya makakabalik pa sa mundo. Oo nga naman, Abi. Wala ka nang naririnig na nagsasalita maliban sa mga taong naririto. Naririnig ko si Aling Tess. Naririnig ko si Aling Tess na yun. Lolo Celo, maniwala ka. Nandito lang sa paligid si Aling Tess. Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Abi! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Bumalik ka! Ang sakit na ng ulo ko. Ilang gabi na rin akong hindi nakakatulog na maayos dahil madalas akong binabangungot. Nakikita ko lagi si Aling Tess at si Crisel tuwing ipipikit ko mga mata ko. Madalas ko rin marinig ang mga boses nila na parang kinakausap ako. Sino yun? May bumabato sa bintana ng kwarto ko. Abi! Ako to! Buksan mo bintana mo at mag-usap tayo. Hindi mo ako kaaway, kakampi mo ako, Abi. Tyrone? Sige, sandali. Bubuksan ko yung bintana. Ay, salamat at nakita na kita. Ano ba nangyayari sa'yo?
Para kang ermitanyo na nakatalukbong niya ng kumot. Tignan mo, oh. Natatakot kasi ako. Ha? Kaya lagi ako nakatalukbong. Ikaw, anong ginagawa mo? Para kang tanga na umakyat pa dyan sa puno ng mangga namin para makasilip dito sa bintana ako. Ayaw mo naman kasi kaming kausapin ni Lolo Celo eh. Kaya ito, very challenging ang ginawa ko para makita ka. Ang galing ko yan, di ba, Abby? Kailangan ko palang umakyat sa puno ng mangga para makita ka. Huwag na yung kaharap na kita. Gagawin ko ng gusto ko sa iyo. Kukunin na rin kita, isasama kita sa impyerno! Niloko mo ako! Hindi ikaw si Tyrone! Ikaw si Aling Tess! Papatayin mo rin ako tulad ng ginawa mo kay Crisel! Napakasama mo! Tantanan mo na ako! Itong mahabang kahoy! Tutulak kita gamit ang kahoy na to! Umalis ka rito! Teka! Teka, Abby! Ano ba sinasabi mo? Uy! Huwag mo kayo nagamit ang kawin na yan! Abby! Kampon ka ng kasamaan, Aling Tess! Hindi ako papayag na patayin mo rin ako! Etong siya! Abby! Abby! Huwag na si Tyrone na! Huwag mo! Teka! Teka! Tyrone? Tyrone? Tyrone! Lolo Celo, wala akong kinalaman sa pagkalaglag ni Tyrone sa puno ng mangga. O kung ano man ang nangyari sa kanya. Huwag niyo na akong abalahin. Sige na. Sige, Abby. Magpahinga ka na. Salamat naman at umalis na si Lolo Celo. Ayoko siyang makita dahil baka kung ano na naman ang mangyari. Baka hindi ko rin siya makilala. Baka mapahamak din siya katulad ni Tyrone. Anong ingay yun? Galing sa loob ng cabinet ko. Sinong nasa loob ng cabinet? Ang gumagawa ng ingay na yun? Abby. Diyos ko! Si Crisel yun! Crisel! Bubuksan ko ang cabinet! Sandali! Crisel! Bakit nandito ka? Diyos ko! Dumudugo ko lamat may kadena ka sa leeg! Pero di ba patay ka na? Crisel! Crisel! Tigilan mo na ako! Tigilan mo na ako! Patay ka na! Huwag ka nang bumalik dito! Abby! Abby, tulungan mo ko! Ayaw ko sa mainit na lugar na yun. Pinapahirapan ako laging ni Aling Tess. Please, Abby, tulungan mo ko! Crisel, anong pwede kong gawin? Sabihin mo sa akin, anong dapat kong gawin para matulungan kita? Wala ka nang magagawa pa, Abby. Nakikita mo bang kanya lang nasa loob ni Crisel? Magkakaroon ka rin ito kapag naisama na kita sa impyerno! Wala na kayong magagawa. Wala na! Isinusumpa ko! Hindi ko hayaang maging masaya kayo! Hindi! Anong nangyayari? Kumikilos mag-isa ang katawan ko! Hindi ka makontra ng sarili ko! Saan ko dadalhin ang sarili ko? Malapit na ako sa hagdanan! Baka mawalag ako sa hagdan! Abby! Si Abby yun ah. Bakit parang tulala siya naglalakad? Malapit na siya sa hagdan. Baka mahulog siya. Abby! 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 Diyos ko! Nahulog siya hagdan ng amo ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Ikinalulungkot ko ang nangyari, Lolo Celo.
Pasalamat na lang tayo at hindi napuruhan si Abby sa pagkakahulog niya sa hagdan. Oo, Maricel. Nasaktan lang ng bahagya mga binti niya. Maliban doon ay maayos naman siya. Kahit nawalan siya ng malay kanina. Sakto lang ang pagdating mo kanina, Maricel. Lolo Celo, nagpunta ako sa bahay niyo para makausap si Abby tungkol sa nangyari kay Crisel. 3 araw nang naililibing si Crisel pero nararamdaman ko hindi pa rin siya natatahimik. Lagi ko po siyang napapanaginipan. Umiiyak siya tumihingi ng tulong at nakakadena rin ang kanyang leeg. Ayoko! Tama na! Tigilan mo na ako! Tigilan mo na kami! Tigilan mo na kami! Ano nangyayari sa'yo? Binangungot ka na naman ba? Huwag ka na mag-alala. Nandito lang ako, Apo, ha? Lola Selo! Oh, sige na, tama na. Ayaw niyo po kami tigilan! Pati yung kaluluwa ni Crisel, pinahihirapan niya! Sino niya, Abby? Si Aling Tess po! Isinumpa niya kami ni Crisel at gusto niya kaming parusahan. May kasama siyang demonyo at kahit sa kabilang buhay, hindi raw niya kami mapapatawad. Anong gagawin ko? Ayoko pang mamatay! Salamat naman at napakalma na si Abby ng gamot na isinaksak sa kanya ng nurse. Madalas na siyang managinip at kung ano-ano ang nakikita niya. Lolo Celo, natatakot ako na mangyari din kay Abby ang nangyari kay Crisel. Ganyan din po ang mga pinagdaanan ng anak ko. Akala ko nawawala lamang siya sa kanyang katinuan at hindi ko napansin ang mga takot niya. Hanggang sa sinasaktan niya ng kanyang sarili at maging ang ibang tao. Hindi siya nakakakilala. May mga nakikita at naririnig siya na siya lamang ang nakakakita at nakakarinig. Para bang isinumpa siyang magdusa ng ganoon. Ay, naku. Ganyan din ang duda ko sa nangyari sa kaibigan nilang si Tyrone. Nalaglag siya sa mataas na puno ng mangga. Ay, mabuti na nga lang at hindi ganon katindi ang pinsala sa katawan niya. At ang mas nakakagulat, sa sinabi ni Tyrone na imbis na si Abby, galit na mukha ni Tess ang nakita niya. Lolo Celo, gusto kong alamin. Gusto kong alamin ang tungkol sa sumpa ni Aling Tess. Para malaman natin kung paano tatapusin ang sumpa. Gusto ko na rin lumigay at maging payapa ang kaluluwa ni Crisel. Oh, Yun na lang pong magagawa ko para sa anak ko. sige, kung ganon, kailangan natin makausap ang anak ni Tess. Puntahan natin siya. Ako nga po si Daniel, ang bunsong anak ni Nanay Tess. Ano po ba may paglilingkod ko sa inyo? Ako si Maricel, ang nanay ni Crisel. Eto naman si Abby at ang lolo Celo niya. May importante lang sana kaming sadya sa'yo. Kung tungkol ho yan sa pagpapakamatay ng Nanay Tess ko. Stress at depressed ho ang nanay ko dahil sa mga personal na problema kaya niya ho nagawa yun. Bago niya ho nagawang tapusin ang buhay niya kung ano-ano ho death threats sa natatanggap niya sa pamilya ng lalaking sabi nila naging kalaguyo niya. Maliban ho doon, wala naman ho ako maisip na ibang dahilan kung bakit siya magpapakamatay. Wala bang nabanggit si Aling Tess tungkol sa mga estudyanteng kinigipit siya? O tungkol sa sumpa dahil gusto niyang gumanti sa mga estudyanteng yun? Wala akong ideya sa mga sinasabi mo. Sa gabi lang kami nagkikita ni nanay dahil pumapasok siya sa trabaho at ako naman ay busy rin sa pag-aaral. Hindi rin naman ako naniniwala magagawa ng nanay ko na isumpa ang sino man. Mabait na tao ang nanay ko. Ang alam ko lang talaga, isang gabi bago binawi ni nanay ang buhay niya, narinig nga raw ng mga kapitbahay ang pag-iyak niya. Masakit na mga iyak ni nanay na parang sobrang bigat at sakit ng nararamdaman niya. At habang umiiyak, bumubulog daw siya.
Pero hindi na nga ako nalaman kung ano ay binubulong ni nanay. Sige, kung ganon, paano natin malalaman kung may sumpa nga ginamit ang nanay Tess mo? Pwede ba nating alamin? Daniel, sana'y tulungan mo kaming makontra ang sumpa. Anak ko ang isa sa mga estudyanteng nagkasakit at nakadagdag sa paghihirap ng damdamin ng nanay mo. Patay na rin ang anak ko. At gusto kong makalaya sa sumpa ang kaluluwa niya. Nakikiusap din ako, Daniel. Isa ako sa mga may kasalanan sa nanay mo. At sobrang nagsisisi na talaga ako. Hindi ko alam kung makakatulong ko pero sige. Tingnan natin ang kwarto ni Nanay Tess. Baka may makita ho tayong kasagutan sa mga tanong ninyo. Ito ho ang kwarto ni Nanay Tess. Medyo marumi lang ho dahil hindi ko pa ho nalilinisan mula nang matagpuan ho siyang walang buhay dito. Diyos ko. Papasok pa lang ako. May naririnig na ako mga umiiyak. Sigurado akong si Crisel yun. Ibig sabihin, dito nakakulong ang kaluluwa niya. Abi, anong problema? Namumutla ka yata. Ano po kasi, Lolo Celo? Oh, Para pong... Wala ka nang magagawa pa, Abi. Wala na. Makukuha rin kita at may sasama sa impyerno. Abi, tulungan mo ako. Nandito ako sa kwartong ito. Nakikita mo ba ako? Lapitan mo ako, Abi. Si Crisel! Nakikita ko siya! Nandun siya sa isang sulok, malapit sa aparador. Lalapitan ko siya. Ano? Nakikita na si Crisel? Nasaan? Bakit hindi ko nakikita ang anak ko? Ito po siya, Tita Maricel. Nakatayo lang siya katabi ng aparador. Crisel? Anak? Nakikita mo ba ako? Abi, buksan mo ang aparador. Bilisan mo. Sige, bubuksan ko ang aparador. Ano to? Ang dingding ng aparador. May mga nakadrawing na bunguat. Nakapinta ito sa dugo. Abi, nasaan? Nasaan ang mga drawing na bungo na sinasabi mo? Aray! May humihila ng buhok ko! Aray! Diyos ko! Abi! Ano nangyayari sa'yo? Wala naman ako nakikitang tao na humahawak sa buhok mo. Nawala si Crisel. Si Aling Tess ang nakikita ko ngayon. Hawak niya ang buhok ko. Hinihila niya ang buhok ko. Aray! Sinasaktan niya ako! Uminahon ka, Abi! Uminahon ka! Patay si Nanay Tess! Patay na siya! Wala na siya sa mundong to para saktan ka! Patahimigin mo na siya! Kung una nakapinta dito sa pader ng kwarto. Wala na kami nakikita tulad na sinasabi mo. Wala! Nasisiraan ka na ng ulo! Daniel, pasensya ka na sa panghiistorbo namin sa'yo, ha? Ganon din kung nasaktan ka sa mga sinabi ni Abi kanina. Ngayong nandito na tayo sa labas ng bahay nyo, kumalma na ang pakiramdam niya. Nako, ayos lang po yun, Lolo Celo. Di naman ko kailangan humingi ng paumanhin si Abi. Naintindihan ko naman po kung saan siya nanggagaling. Daniel, yung tungkol sa sumpa, pwede mo ba kaming bigyan ng idea kung paano mapapahupa ang sumpa? Gusto kong masiguro na pagiging payapa ang kaluluwa ng anak ko. Para ho matahimik ang mga kaluluwa nila. Handa ko kayong tulungan para matapos na sinasabi niyo sumpa. Kung meron man ho. Ganito, makinig po kayo sa akin. Hindi ako nakakasigurado sa paraang ito pero mas mabuti pa rin po kung susubukan pa rin natin. Ito na ang pangatlong misa sa simbahan na nag-aalay ng dasal at panalangin para sa mga kaluluwa na Tess at Crisel. Nagpabindisyon na rin tayo sa mga puntod nila. Sa tingin mo ba, Daniel,
Po, Sapat na ito para matahimik ang mga kaluluwa nila at matapos na rin ang sumpa. umasa nga po ako na patatawarin na nila ang bawat isa. Ay, naku, naniniwala ako na magiging maayos na ang lahat. Ang mahalaga naman ay humingi na ng kapatawaran ng apo ko, si Abby. Paulit-ulit mong ipagdasal ang katahimikan ng kaluluwa ni Tess at Crisel, ha? Opo, Lolo Celo. Tatandaan ko po yan. Lagi ko pong ipagdarasal ang katahimikan ng mga kaluluwa nila. At sana mapatawad na ako ni Aling Tess sa mga naging kasalanan ko sa kanya. Daniel? Bakit? Bakit nakatitig ka sa mukha ko? Oh, wala naman. Natutuwa lang ako na maayos ka na. Di ka na nananaginip ng masama at di ka na natatakot. Oh, paano Abby ha? Mauna na ako umuwi. Bakit ganun? Parang napapaso ako habang nakatitig sa akin si Daniel. Parang galit siya. Ay, ayoko na mag-isip ng kung ano. Baka guni-guni ko lang yun. Lolo Celo, Tita Maricel, umuwi na rin po tayo para makapagpahinga. Sige. Lolo Celo, Oh. ako na pong magliligpit ng kinainan natin. Magpahinga na po kayo. Ay, sige, Abby. Sobrang saya kong makita kang nakangiti. Alam kong tapos na ang problemang pinagdadaanan mo dati. Naniniwala rin ako na tahimik na ang mga kaluluwa ni Crisel at Tess. Ay, sana nga po, Lolo. Para hindi na rin tayo nag-aalala sa mga posibleng mangyari dito. Ay, sige na, Abby. Pupunta na ako sa kwarto ko at makapagpahinga na. Sige po, Lolo. Oh, Abby, bakit? Ang sakit ng ulo ko, Lolo. Aray! Abby, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Abby. Tulungan mo ako. Crisel! Ang ulo ko! Ang sakit ng ulo ko, Lolo! Parang mabibiyak ang ulo ko! Abby, ano nangyayari sa'yo? Sandali, ha? Hihingi ako ng tulong para madala kita sa ospital. Salamat naman at nawala ng sakit ng ulo ko. Hindi ko na alam kung ano bang nangyayari sa akin. Bakit bigla na lang sumakit ang ulo ko ng napakatindi? Akala ko, sasabog na ang ulo ko sa sakit kanina. Kailangan ko tuloy mo-confine at dumaan sa iba't ibang lab test. At saka, nakakatakot. Bakit naririnig ko na naman ang boses ni Crisel? Humihingi na naman siya ng tulong. Hindi pa ba tapos ang sumpa ni Aling Tess? Nagre-ring ang landline nitong ospital. Baka tumatawag ang nurse. Hello? Abby, ako to si Daniel. Yung anak ni Nanay Tess na walang awa niyo ipinahiya na walang kwenta mong kaibigan. Daniel, paano mo ko natawagan? Ang alam ko pinagbabawal ng ospital na tumanggap ng outside call sa landline na to. Hindi na mahalaga yun. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi pa tapos magiganti ang nanay ko. Daniel, anong sinasabi mo? Akala ko ba tinulungan mo kami at wala kang sama ng loob sa akin? Abi. Akala mo ba matatapos ng simpleng misa, panalangin, at paghingi ng tawad na mga ginawa niyo? Hindi mawawala ang sumpa hanggat hindi natutupad ang paghihiganti ng nanay ko. Ano? Pinaasa mo lang kami na tapos na ang sumpa? Ganun na nga. Kaya humanda ka na. Susundan ka ng sumpa saan ka man magpunta. Hindi mapuputol ang sumpa agad hindi ka namamatay. Kailangan masunog isang pero ka na mabuhay. Mamamatay ka! Kukunin na kita, Abby. Hindi ka na makakatakas pa. Hindi na. Diyos ko,
Nandito na siya. Kasama niya si Crisel. At hawak niya pa ang kadenang nasa leeg nito. Ayoko pang mamatay. Ayoko pa. Tatakbo ako. Kailangan makalabas ako sa ospital na to. Tatakbo ako. Hanggang sa matakasan ko sila. Kulang pala ang perang dala ko. Bukas ko na lang bibili ng ibang gamot ni Abby. Baka akyat na nga sa kwarto niya at baka hinahanap na niya ako. Ay, naku! Ay, sorry po, naku. Ay, Lolo Celo, anong ginagawa niya rito sa ospital? Naku, Marcel, ikaw pala. Dinala ko si Abby rito dahil biglang sumakit ng gusto ang ulo niya. Ngayon nga naka-confine siya sa kwarto sa 4th floor habang ginagawa ang iba pang lab test sa kanya. Teka, ikaw ba? Bakit nandito ka? Pauwi po ako at nagdadrive kaso sumakit din ang ulo ko eh. Akala ko tumaas na naman ang blood pressure ko kaya dumaan muna ako ng ospital para magpa-check up. Tabi po kayo. Padaanin niyo kami. Bakit kayo sila nagkakagulo? Nurse! Ano nangyayari? Bakit nagkakagulo kayo? May pasyente po kami sa 4th floor na bigla na lang pong nagwala. Takot na takot. Nasa rooftop siya ngayon at parang gustong tumalon. Papunta rin po ako doon. 4th floor? Rooftop? Nagwawala. Diyos ko. Maricel, huwag naman sana. Huwag naman sana si Abby ang pasyente yun. Huwag naman sana ang apo ko. Maniwala kayo sa akin! Sinusundan ako ng kaluluwa ni Aling Tess! Kukunin din yung kaluluwa ko at dadalhin niya ako sa impyerno! Isinumpal niyo kami! Isinumpal niyo kami! Huminahon ka, Apo! Bumalik ka tayo sa kwarto mo! Nandito ako! Hindi kita pababayaan, Apo! Tama ang Lolo Celo mo, Abby! Halika na rito! Bumaba ka na dyan! Baka mahulog ka, delikado dyan! Hindi, mas delikado dyan! Nandiyan na si Aling Tess! Kukunin na niya ako! Kukunin na niya ako! Nagiganti pa rin siya sa akin! Kukunin niya rin ako tulad ng ginawa niya kay Crisel! Ayoko na! Ayoko na! Tatakasan ko siya! Hindi niya ako makukuha! Tatalon ako rito! Huwag mo gawin yan, Apo! Huwag! Hindi na ako maabutan ni Aling Tess kapag tumalon ako rito! Hindi niya ako maabutan kaya tatalon na ako! Abi, bakit ka lumundag? Apo ko! Hindi mo tinakasan si Tess. Sinalumo mo ng kusa ang kamatayang inaalok niya, Abby! Kaawahan ka sana ng Diyos sa ginawa mong yan. Kaawahan ka sana niya. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera, nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM at sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo